Naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na dyan sa may Facebook Live at pati na rin dito sa may Google Meet. At especially sa ating tagapagsalita na si Sheikh Ismail Dimaudtang. At siya po ay isang da'iya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal mashkuran ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Una sa lahat, mga kapatid sa Islam, tayo ay magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon na ito na mabigyan natin ng panahon ang pag-aaral sa ating reliyon. Pangalawa, ako ay nagpapasalamat sa mga kapatid, sa mga organizers na bumuo upang maitayo ang lecture na ito, ang muhadara na ito, na inshallah subhanahu wa ta'ala ay makatulong sa ating lahat, babae man o lalaki, makatulong sa ating lahat na makapagbigay ng guidelines sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng fitna. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Hindi ko nilikha ang mga jinn at mga tao maliban na lamang na kanila ako ay kanilang sambahin. At ang ibada ang pagsamba ay inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kalalakihan at mga kababaihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. At ako ay napag-utusan na maging kabilang sa mga Muslim. فَكُلُّ أَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ مَأْمُورٌ بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا. Dahil dito lahat ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, babae man o lalaki, ay napag-utusan na magiging isang Muslim. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang pinagsama ang mga mananampalataya, mga kababaihan at mga kalalakihan patungkol sa kanyang mga ipinag-utos, patungkol sa kanyang mga ipinagbawal. At sila ay pantay patungkol sa halal at sa haram. Sila ay magkapantay patungkol sa halal at sa haram. Hindi ibig sabihin na ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mga pinagbabawal ay para lamang sa mga kalalakihan. Hindi ibig sabihin na ang mga halal at haram, ang patungkol dito ay para lamang sa mga kalalakihan. Bagkus ito ay para sa kalalakihan at kababaihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Ang mga mananampalatayang kalalakihan at mananampalatayang kababaihan ay mga awliya sa bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, sila ay magkatulong, sila ay supporters nila ang bawat isa. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sila ay nag-uutos ng kabutihan at sila ay nagbabawal ng kasamaan. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu. Sila ay nagtatayo ng kanilang sala, sila ay nagtatayo ng sala, sila ay nagbibigay ng zakat, sinusunod nila ang Allah at ang kanyang sugo. Ulaika sayarhamuhumullah.
Sila ay yaong mga kahahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah azizun hakim. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang aziz, siya ang pinakamakapangyarihan, siya ang tigib ng karunungan. Dahil dito ay magkapantay ang lalaki at babae patungkol sa mga inutos at ipinagbawal sa halal at sa haram, maliban na lamang, maliban na lamang sa dalil, maliban na lamang sa dalil na ang kautusan na ito ay special lamang sa kalalakihan o ang kautusan na ito ay special lamang sa kababaihan. Ngunit pangkalahatan, ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sa lahat. Lalaki man at babae. Lalaki man o babae. Ang Sharia, ipinag-utos nito na magiging mabuti tayo sa mga kababaihan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Istawsu bin nisa'i khayra." Istawsu bin nisa'i khayra. Maging mabuti kayo sa mga kababaihan. At ang khitab na ito ay al-ikhwa, ang kautusan na ito ng Sharia o ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay para sa lahat. Para sa lahat. Lalaki man or babae, ay napag-utusan silang magiging mabuti sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagturo sa kanila, sa pamamagitan ng pag-guide sa kanila, sa pamamagitan ng pagbigay ng advices, ng nasiha sa kanila. At kabilang sa mga napag-utusan ay ang mga hamalatul ilm at ganoon din ang mga tullabul ilm, yung mga taong binigyan ng Allah Ta'ala ng kaalaman at gayon din yung mga nagsasaliksik ng kaalaman at binigyan ng kaunting kaalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nararapat sa kanila na magturo at magbigay ng guidelines, magbigay ng nasiha sa mga kababaihan. Bigay ng nasiha sa mga kababaihan. At ang dalil dito ay al-ikhwa, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, isang araw, sinabi sa kanya ng mga kababaihan sa isang hadith na isnalaysay ni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qalat an-nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana ar-rijalu 'alayka ya Rasulullah." "Ghalabana 'alayka ar-rijal, faj'al lana yawman min nafsik." Sinabi ng mga kababaihan, "O propeta ng Allah, tinalo kami ng mga kalalakihan patungkol sa iyo." Ibig sabihin, mas malaki yung oras mo sa mga kalalakihan sa pagbigay ng advices sa kanila, sa pagturo sa kanila. Faj'al lana yawman min nafsik. Bigyan mo naman kami ng panahon. Dahil dito ay binigyan sila ng panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, binigyan sila ng schedule ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na khas para sa kanila, special para sa kanila. At doon ay tinuruan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inadvisean sila ng Rasulullah, binigyan sila ng mga nasiha. Dahil dito, sabi ng mga ulama, ito ay dalil, ebidensya, mula sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na nararapat na bigyan ng karagdagang pansin, karagdagang paalaala ang mga kababaihan. Katulad ng ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang sa mga bagay na dapat na ituro sa kanila, sa mga kababaihan, ay ang mga bagay kung paano nila ingatan ang kanilang sarili sa panahon ng fitna. Sa panahon ng fitna. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, ang fitna ay araw at gabi, sa umaga at sa hapon. Sa loob ng bahay, hanggang sa paglabas ng bahay, hanggang sa pagpasok mo sa iyong trabaho o sa iyong paaralan ay mayroong fitna. Ito ay kabilang sa mga alamat sa kabilang sa senyales na papalapit na ang oras ng pagwasak ang oras ng pagkawasak ng mundo.
Dahil dito, nararapat na ang mga kababaihan o lahat tayo, babae man o lalaki, ngunit mas bibigyan ng taakid, karagdagang pansin ang mga kababaihan dahil sa nature nila ang pagiging mahina. Nararapat silang bigyan ng guidelines, bigyan ng advices kung paano nila pangalagaan ang kanilang mga sarili sa panahon ng fitna. Sa panahon ng fitna. Magbigay tayo ayo'l ikhwa wal akhawat ng ilan sa mga bagay na nararapat panghawakan ng isang babaeng Muslima upang mapangalagaan niya ang kanyang sarili. Una, habsul mar'ati nafsaha 'anil wuluji fi shay'in min al-fitan. Habsul mar'ati nafsaha 'anil wuluji min al-fitan. Unang bagay na nararapat sa isang babae na kanyang pigilan ang kanyang sarili na siya ay makapasok sa anumang bagay na may kinalaman sa fitna. Sa anumang bagay na merong kinalaman sa fitna. Dahil sino mang tao ang pinasok niya ang kanyang sarili sa fitna, ay mahirap para sa kanya na makalabas dito. Subhanallah. Mahirap sa kanya na makalabas dito. Dahil ang fitna ay ikhwa, yan, ay sa pagdating nito ay hindi lahat ng tao ay nalalaman nila na ito ay isang fitna. Maaaring iba sa kanila, akala nila ito ay isang normal lamang na bagay. Maaaring akalain nila na ang bagay na ito ay katatawanan lamang o mga bagay na kung saan ay okay lang na pumasok dito. Ngunit hindi nila nararamdaman na habang tumatagal ay naaapektuhan dito ang kanilang reliyon. Naaapektuhan dito ang kanilang din, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang iman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito nararapat sa isang babae na kanyang pigilan ang kanyang sarili na siya'y makapasok, siya'y makasama sa anumang bagay na may kinalaman sa fitna. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sinabi sa isang hadith na isinalaysay ni Al-Miqdad ibn al-Aswad, "Inna as-sa'ida liman junnibal fitan." Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. Inna as-sa'ida laman junnibal fitan. 3 beses na inulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sinabi, katotohanan na ang maligayang tao ay siyang malayo sa fitna. 3 beses na inulit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang maligayang tao, siya na yung pinakamaligayang tao. Na kung saan ang tao na ito ay malayo sa fitna. Subhanallah. Ang tao na ito ay malayo sa fitna. Kahit kung mapapansin ninyo ay ikhwa, yan, na ang mga taong nalunod sa fitna, pumasok sa fitna, makikita ninyo na siya ay walang katahimikan sa kanyang sarili. Wala siyang rahatul bal. Abala ang kanyang pag-iisip. Abala siya sa kung ano ang nangyayaring mga fitna sa kanyang paligid. Kahit na siya ay walang kinalaman dito.
dahil pinasok niya ang kanyang sarili dito. Samantalang yung mga tao na kung saan ay iniwasan nila yung mga fitna, hindi nila pinasok ang kanilang sarili dito, makikita mo sila ay chill lang. Makita mo na sila ay merong katahimikan. At mas nakikita mo sila na mas marami silang injazat, mas marami silang achievement kaysa sa mga taong pumasok sa fitna. Na kung saan doon niya ibinubuhos yung kanyang oras, ibinubuhos yung kanyang lakas sa mga fitna na yaon, na kung saan ay mas lalo siyang idinidiin at inilalayo sa kanyang reliyon. At hindi na tayo lalayo pa, ikhwa. Kabilang sa mga malaking fitna sa buhay ng mga Muslimun ngayon ay ang fitna sa social media. Ang fitna sa social media. Merong mga tao na kung ano yung trending, ano yung mainit na issue, pinapasukan nila kaagad. Nakikisawsaw kaagad. Mas mahalaga sa kanila yon, mas nakakaagaw pansin sa kanila yon, kaysa sa pagturo sa kanila ng mga tulabul ilm o ng mga ulama sa mga kaalaman na nakakabigay sa kanila ng kabutihan. Kahit makikita mo yung mga taong mayroong kaaway sa social media dahil sa fitna na nangyari sa pagitan nila, hindi makatulog sa gabi. Kung paano siya buong gabi ay kanyang ginugugol, kung paano siya gumante, kung paano siya sumagot doon sa taong sumagot sa kanya or nagbigay sa kanya ng bagay nagbigay sa kanya ng mga salita na hindi niya nagustuhan. So nagpapalitan sila ng salita sa social media. Magdamag niya itong pinag-iisipan kung paano siya mag-rant, paano siya sumagot, paano niya matalo yung kanyang kalaban. Dahil inaalala niya yung kanyang mga tagasunod. Inaalala niya yung kanyang mga followers. So minsan makikita natin sa mga bagay mismo na wala namang kabuluhan. Wala namang kabuluhan. Hindi naman dapat pagdebatihan, hindi naman dapat bigyan ng oras. Ngunit dahil sa ito ay fitna, makikita natin ang karamihan sa mga tao ay nakikisawsaw dito. Dahil dito, makikita natin ang hadith na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na tunay ngang ang maligayang tao ay siyang malayo sa fitna. Ay siyang malayo sa fitna. Hindi nakikisali, hindi nakikisawsaw sa mga fitna na ito. At makikita mo na ang tao na ito ay mas marami ang kanyang nagagawang achievement sa kanyang sarili, sa kanyang buhay, sa kanyang araw, kaysa sa mga taong abala sa pagbasa ng mga comments, abala sa pagbasa ng mga rad, mga sagot sa kanyang account o sa social media. Lalong-lalo na sa isang babae, al-ikhwa wal akhawat. Lalo na sa isang babae na kung saan ay nature ng isang babae ang pagiging isang mahina. Nature ng isang babae ang pagiging mahina. Na hindi nararapat sa kanya na siya ay pumasok sa mga fitna na ito. Kaya makikita natin sa ating Sharia na ang mga kababaihan ay hindi pwede na sila ay mag-isa lamang, ngunit kinakailangan nila ng mahram. Kinakailangan nila ng wali. Katulad halimbawa, sa pagpapakasal ng isang babae, hindi pwede na magpakasal ang babae ng walang guardian. La nikaha illa biwali.
Hindi matatanggap ang isang kasalan maliban na lamang na maliban na lamang na ang babae ay mayroong guardian, meron siyang wali. Gano'n din, hindi puwede sa isang babae na maglakbay ng walang kasamang mahram. La yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'a dhi mahramin. Hindi maaari sa isang babae na naniniwala, nananampalataya sa Allah at sa kabilang buhay na siya ay maglakbay ng isang gabi at isang araw maliban na lamang na siya ay mayroong mahram. At iba pa ang mga bagay patungkol sa Sharia na tumutukoy ng isang babae ay nature niya ang pagiging mahina. Nature niya ang pagiging mahina. Dahil dito ay hindi nararapat sa kanya ang maghimasok sa mga fitna na kung saan ay nasa loob na ngayon ng ating mga pamamahay, nasa loob ngayon ng ating mga bulsa, nasa ating mga kamay. Nararapat sa kanya na ito ay layuan, iwasan ang kanyang sarili. So yun ang unang bagay na panghawakan ng isang babae, habsul mar'ati nafsaha 'anil wuluji fi shay'in min al-fitan. Ang layuan o ah, pigilan ng isang babae ang kanyang sarili na pumasok sa anumang bagay na may kinalaman sa fitna. Pangalawang bagay, pangalawang bagay, ishtighalul mar'ati biwadhifatiha fil hayati. Umman aw ukhtan aw zawjatan aw bintan. Nararapat sa isang babae na magiging abala sa kanyang tungkulin sa buhay na ito. Pagiging isang ina, pagiging isang asawa, pagiging isang anak na babae, pagiging isang kapatid na babae. Ano mang tungkulin ang meron siya, ay focus, kinakailangan niyang kinakailangan niyang focus siya dito sa bagay na ito na ibinigay na tungkulin sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng Sharia. Pagiging isang asawa, pagiging isang ina, pagiging isang anak na babae, pagiging isang kapatid na babae. At ang lalaki at babae, bawat isa sa kanila ay binigyan ng kautusan at tungkulin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Sabi ng Allah Ta'ala, at kami ang nagbahagi sa kanila ng kanilang pamumuhay sa buhay nila sa mundo, sa buhay nila sa mundo, at kabilang sa pagbahagi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pagbigay ng mga tungkulin na nababagay sa kanila. Ang mga kalalakihan ay mayroong tungkulin. Ang mga kababaihan ay mayroong mga tungkulin. Kabilang sa tungkulin ng isang babae ay ang pagiging isang ina. Kabilang sa kanyang tungkulin ay ang pagiging isang asawa. Na kung saan ang bagay na ito ay tungkulin na itatanong sa kanya sa kabilang buhay. Ito ay isang mas'uliyah. Ito ay isang responsibility na ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, ila an qala wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha wa mas'ulun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Bawat isa sa inyo, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay siyang tagapamahala sa tungkulin na ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi bayti zawjiha. At ang babae ay tagapamahala, tagapangalaga
sa bahay ng kanyang asawa. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, at siya ay tatanungin sa responsibility na ito. Siya ay tatanungin sa responsibility na ito na binigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang responsibility na ito ay napakalaking responsibility. Napakalaking tungkulin na merong napakalaking gantimpala. Napakalaking gantimpala kung paano pangalagaan ng babae ang loob ng pamamahay ng kanyang asawa. Paano niya itarbiya ang kanyang mga anak sa loob ng kanyang pamamahay. Paano niya i-arrange upang maging maayos ang loob ng pamamahay ng kanyang asawa. Paano niya isagawa ang mga bagay na ikalulugod sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito ang kanyang wadhifa. Ito ang kanyang tunay na tungkulin. Ito ang kanyang tunay na tungkulin. Ngunit sa panahon natin na inilabas natin ang babae sa kanyang tungkulin, ay nagkaroon ng maraming fitna. Karoon ng maraming fitna. Nang inilabas ng mga Muslimon ang kababaihan sa tungkulin na nararapat para sa kanila, na ibinigay sa kanila ng Sharia, at inilabas nila ito sa mga tungkulin na hindi naman para sa kanila, nagkaroon tayo ng maraming fitna. Karoon ng maraming pagsubok dahil sa paglabag natin sa Sharia. At ang isang babae nararapat sa kanya at higit na mainam sa kanya ang loob ng kanyang pamamahay. Ang loob ng kanyang pamamahay. Katulad na nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang loob ng pamamahay ng babae ay higit na mainam sa kanya dahil alam ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang nature ng isang babae ay mahina. Dahil dito ay hindi nararapat sa kanya na siya ay lumabas, lalong-lalo na sa mga bagay na magiging daan na ang kanyang sarili ay mahulog sa mga fitna. Mahulog sa mga fitna. Kapag ang isang babae ay abala sa kanyang tungkulin na ibinigay sa kanya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, abala sa pagiging ina, sa pagtarbiya niya sa kanyang mga anak, sa pagturo niya sa kanyang mga anak, nasa loob ng kanyang tahanan. At alam ninyo na ang ina, siya ang pinakaunang guro ng kanyang mga anak. Ang lalaki, kadalasan ay nasa labas ng bahay dahil siya ay naghahanap buhay. Ang mga teachers naman, saka pa makapag-aral sa kanila ang ating mga anak kapag sila ay malaki na. Ngunit ang pinakaunang mga guro ng mga anak ay silang mga ina. Silang mga ina. Kung ang ina ay abala sa fitna sa social media, ano pa ang magiging bunga? Ano pa ang makukuha ng kanyang mga anak sa kanya? Ngunit kapag ang isang ina ay abala sa pagturo sa kanila, abala sa kanyang tungkulin sa loob ng kanyang bahay, ay mawawalan siya ng panahon sa mga fitna na umiikot sa social media. Wala siyang pakialam doon. Mas mahalaga sa kanya ang kanyang tungkulin bilang isang ina, bilang isang asawa. Paano pa siya makahanap ng oras kung siya ay abala sa kanyang tungkulin at ito ay mas mainam para sa kanya. Ito ay mas mainam para sa kanya kaysa sa mga babae na mas malaki yung oras nila sa pakikisawsaw sa social media.
sa pakikisawsaw sa social media. So, wala silang time para sa kanilang mga anak. Yung mga anak nila, gano'n na rin, magiging abala na rin. Lumaki na nagiging addict sa social media. Bakit? Dahil yun yung karakter na ipinakita ng kanilang mga ina sa kanila. Minsan, nagrereklamo tayo na yung mga anak natin addict sa social media. Nagrereklamo tayo na yung mga anak natin ay, ah, walang time sa kanilang Quran, walang time sa pag-aaral, mas malaki yung kanilang time sa social media. Pero tingnan natin yung sarili natin, ano ba yung pinapakita natin sa kanila? Tayo yung unang guro, lalong-lalo na yung mga kababaihan, lalong-lalo na yung ina. Siya yung unang guro. Ano yung pinapakita mo sa iyong mga anak? Kung ano yung pinapakita mo, yun din yung karakter na makukuha nila. Dahil dito, nararapat sa isang babae, sa isang ina, sa isang asawa, ang magiging abala sa tungkulin na ipinagkaloob sa kanya or inutos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, mga kapatid, pangatlo, al-hadaru min al-hadithi fi ahwal an-nisa'i ma'al fitan. Al-hadaru min al-hadithi fi ahwal an-nisa'i ma'al fitan. Kinakailangan na layuan ng isang babae kung ano man ang fitnang nangyayari sa mga kababaihan sa panahon niya or sa panahon natin. So, 'wag mong tingnan kung ano yung mga nangyayari sa mga kababaihan. Ano yung fitna nangyayari sa kanila. Hindi kinakailangan na malaman mo kung ano yung nangyari sa buhay ni fulana ng kanya itong i-post sa Facebook. Nang nangyari sa kanya ganito, ikinuwento niya ang buong buhay niya, ikinuwento niya kung anong nangyari sa kanya, anong nangyaring pagsubok sa kanya. Lalong-lalo sa mga kababaihan na sinisiraan yung kanilang mga asawa sa social media, subhanallah. Anong iman meron tayo? Kasama mo ang asawa sa loob ng bahay mo. At pagkatapos ay sisiraan mo ang iyong asawa sa social media, sa buong mundo, sa lahat ng tao, dahil lamang sa pagkakamali na nagawa niya sa'yo? Saan yung pasasalamat natin sa ating mga asawa? Sa kabutihan na ginawa nila sa'yo? Hindi maaari sa isang babae na alamin niya kung ano yung buhay ng iba. Hindi ito nararapat para sa isang babae, dahil ito ay isang fitna, dahil ito ay isang fitna. Katulad ng nabanggit natin kanina, kinakailangan niyang focus siya sa tungkulin na ibinigay sa kanya. At gayon din, kanyang layuan na ang mga pangyayari, mga issues na nangyayari sa mga katulad niyang kababaihan na may kinalaman sa fitna, na may kinalaman sa fitna. Katulad ng nangyari sa atin ngayon sa social media. Na, kumbaga, bawat isa sa atin ay masayang-masaya kapag merong bagong issue. Ha? Lalong-lalo na kapag may issue patungkol sa pagduwaya ng mga kalalakihan, na merong babae na nilantad niya yung mga negative sa kanyang asawa. Nilalantad niya yung issue sa kanyang asawa, ganito ang ginawa, et cetera. So, nakikisawsaw tayo. So, hindi natin alam ayol al-ikhwa wal akhawat, yung mga bagay na yun ay nakakaapekto sa ating iman, nakakaapekto sa ating pananampalataya. Kaya nga't karamihan patungkol sa issue na ito, kahit karamihan sa mga baihan, kinamumuhian nila ang bagay na ito dahil sa kanilang mga nababasa,
Dahil sa kanilang mga napapanood na hindi nila alam, nararamdaman na maaari silang makalabas sa Islam, a'udhu billah, kapag kamuhian nila ang isang bagay na inutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi mo puwedeng kamuhian ang isang bagay na inutos ng Allah Ta'ala or pinahintulot ng Allah Ta'ala. Walang problema na hindi mo kaya, sabihin mo na hindi mo kaya. Walang problema na sabihin mo na ayaw mo, pero yung kamuhian mo at sabihin mo na hindi ito nakakabuti, maaari itong maaari kang, makagawa ng pagkakasala, maaaring makagawa ka ng paglabag sa din ng Allah Ta'ala at maaari kang makalabas sa din ng Allah Ta'ala. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Sinabi ng Allah Ta'ala, dahil sila ay kinamuhian nila ang ipinababa ng Allah Ta'ala, فأحبط أعمالهم. Dahil doon ay binura ng Allah Ta'ala ang kanilang mga gawain. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, at kapag merong dumating sa kanila na isang bagay patungkol sa aman, kaginhawaan, o sa kapayapaan at sa pagkatakot, ay kanila itong ikinakalat kaagad. Ito ay gawain ng karamihan sa mga Muslim ngayon, na merong isang issue na hindi tayo sigurado kung tama ba ito or hindi, kung puwede ba itong, i-share o hindi. Nagmamadali tayo sa pag-share, nagmamadali tayo sa pagbahagi. Gusto natin tayo agad yung pinakauna na sa mainit na issue. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Ngunit kung sana'y ibinalik nila ito sa sugo ng Allah Ta'ala at sa mga ulil amr, sila yung mga taong may kaalaman. At ang ulil amr, nabanggit ng mga ulama, ay hindi puwede na magiging isang babae. Hindi puwede na maging isang babae. Dahil dito ang mga fitna, sa pagdating nito, na kinakailangan natin itong ibalik sa mga taong may kaalaman. Itanong natin sa mga taong may kaalaman. Hindi tayo kaagad magmadali na magbigay ng ating opinyon. Hindi sa lahat ng issue kinakailangan ay meron kang opinyon. Hindi porket meron kang page na nagbibigay ka ng naseha, nagbibigay ka ng da'wa, ay every time na merong mainit na issue, kinakailangan meron ka kaagad opinyon. Kinakailangan meron ka agad masabi. Hindi gano'n, ayol ikhwa. Kinakailangan hintayin natin yung mga ulama, yung may mga kaalaman, kung ano yung dapat nating, gagawin patungkol sa pangyayari na ito, patungkol sa fitna na ito. Karamihan sa mga tao, sa mga Muslim, ay napahamak nila ang kanilang sarili dahil sa labis na pagmamadali sa pagdating ng fitna sa kanila. Pagdating ng fitna, kinakailangan meron kang opinyon kaagad. Kailangan meron kang masabi kaagad. Kailangan ikaw yung pinakaunang mag-share, kung saan ay mapapahamak mo ang iyong sarili. Hindi mo alam na i-share mo pala yung isang bagay na hindi dapat i-share. Na yung kasalanan na yun ay, ang kasalanan na ishinare mo at nakuha ng iba, nabasa ng iba, shinare ng iba, ay meron kang bahagi doon. Katulad ng kasalanan na makukuha nila. Allahul musta'an. At gano'n din ay ikhwa,
Kabilang sa mga bagay na panghahawakan ng isang babae, at-tahaffudhu min asy-syubahi wa du'atiha. At-tahaffudhu min asy-syubahi wa du'atiha. Nararapat sa isang babae, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na ingatan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglayo sa mga syubhat, sa mga syubhat. At ganoon din sa mga taong nagsasalita patungkol sa syubhat. Tinatawag nila ang mga tao tungkol sa mga syubhat. Ano yung mga syubhat? Ito yung mga bagay na kung saan ay hindi maliwanag. Hindi maliwanag. Mga bagay na magbibigay sa atin ng alinlangan sa ating reliyon. Katulad ng mga du'atud dalal sa panahon natin ngayon. Merong mga du'at, mga da'iya na napakaraming followers sa Facebook, ginagalang ng karamihan, minamahal ng karamihan, ang bigla na lang magbigay ng syubha. Katulad ng pagsabi nila na ang kaparusahan sa libingan ay hindi totoo dahil hindi nabanggit sa Quran. Katulad ng pagsabi nila na ang babae ay kinakailangan pa rin magsala kahit na siya ay merong haid, kahit siya ay merong nifas. Katulad ng pagsabi nila na ang lalaki ay puwedeng mag-asawa higit sa 4. So lahat na ito ay kaligawan. Kahit gaano sila kagaling magsalita, ngunit lahat ng itinuturo nila ay patungkol sa syubhat. Kinakailangan sa atin ay layuan sila. Kinakailangan sa atin ay i-unfollow sila. Huwag mong sabihin na gusto mo lang mapanood kung ano yung mga syubhat na meron siya para sagutin mo siya. Hindi ito bagay para sa iyo, kapatid. Hindi ito bagay para sa iyo, sister. Karamihan sa mga tao na pumapasok sa mga syubhat, sila ay naliligaw kapag wala silang sapat na kaalaman. Sa social media sa panahon natin ngayon ay maraming mga taong nagbibigay ng mga syubhat dahil gusto nila na magkaroon tayo ng alinlangan sa ating reliyon. Gusto nila na maligaw tayo sa ating reliyon. Gusto nila na maligaw tayo sa tamang manhaj, tamang paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang sahaba. Ang nararapat sa atin ay mag-focus tayo sa pag-aaral natin sa ating reliyon. Piliin natin yung mga scholar na mapagkakatiwalaan, mga nakapag-aral, mga nakapagtapos, na magbibigay sa atin ng tamang aral. Layuan natin yung mga taong every time na magsalita, itong si fulan, itong si fulan, itong si fulan, ganito ang meron siya. Ito ang mali sa kanya. Ito ang mali ang akida niya. Ito ang mali sa... Lahat ng sasabihin ay patungkol sa isang tao. Ang mali ng tao na ito ay ganito, ganito, ganito. Every time meron ibanggitin sa kanya na scholar, alam niya lahat ang kamalian ng scholar na ito. Every time na merong banggitin sa kanya, yun yung mas marami sa kanyang salita. Yung pagpuna sa kapwa niya scholar. Ang pagpuna sa kamalian ng kanyang scholar. Pagpuna sa kamalian ng isang scholar. Piliin natin yung mga mga taong may kaalaman na naka-focus sa pagturo sa atin sa mga bagay na makikinabang tayo dito. Patungkol sa ating din, patungkol sa ating akida, patungkol sa mga bagay na makakatulong sa atin sa ating ibada. Hindi makakatulong sa atin na malaman natin lahat ng kamalian ng isang alim, ng isang scholar. Ngunit ang makakatulong sa atin ay ang patungkol sa ating reliyon. Hindi natin trabaho yon, hindi natin tungkulin yon. Hindi ka tatanungin ng Allah Ta'ala patungkol kay Mufti Mink. Hindi ka hindi ka tatanungin ng Allah Ta'ala tungkol kay fulan, isang scholar. Tatanungin ka ng Allah Ta'ala patungkol sa sarili mo, sa iyong ginawa. Hindi ka niya tatanungin patungkol sa kung ano ang kamalian ni fulan
Ano yung mga pagkakamali niya sa akida? Ano yung tatanungin ka ng Allah Ta'ala kung ano yung ginawa mo patungkol sa mga kautusan sa'yo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang patungkol sa nabanggit natin na ay trabaho ng mga ulama, trabaho ng mga ulama, na so nararapat sa isang babae na layuan niya ang mga syubhat at gano'n din ang mga taong nagtuturo at nag-aanyaya para dito. So anong palatandaan na ikhwa na ang isang da'iya ay du'atul dalal, du'atul dalal. Sila yung mga paano natin malaman na ang da'iya na ito, ang tagapagturo na ito, na ligaw na tagapagturo. Malalaman natin ito kapag na ang lagi niyang binabanggit sa atin ay yung mga syubhat. Mas pinipili niyang ituro sa atin yung mga hindi malinaw na, walang malinaw yung mga ayat at mga hadith na hindi malinaw ang kapaliwanagan nito. So mas pinipili nila yun na ituro sa atin, and then bibigyan nila tayo ng alinlangan sa ating reliyon. Bibigyan nila tayo ng alinlangan sa ating natutunan mula sa ating mga ulama. So kinakailangan sa isang babae, layuan niya ang mga tao na ito, layuan niya ang mga syubhat na ito. Lalong-lalo na kapag ito ay na pinost sa social media. Na katulad din ng nabanggit natin kanina, hindi kinakailangan na kahit pa sabihin mo na maganda ang niyya mo sa pakikinig sa tao na ito. Dahil gusto mo siyang sagutin, gusto mo siyang irad sa kanyang mga sasabihin. Hindi mo 'to trabaho, hindi mo 'to tungkulin. Marami ang mga taong nangaligaw dahil dito. Dahil sa wala silang sapat na kaalaman, wala silang matibay na pundasyon. Kahit mismo mga ulama, mga scholar, ay puwedeng maligaw dahil sa kanilang pakikisawsaw na sa mga syubhat kapag sila ay walang sapat na kaalaman o wala silang sapat na pundasyon. Kaya nga merong isang scholar na dito sa Saudi Arabia na nakuwento ng mga masyayikh na ang trabaho ng scholar na ito ay ang pagsagot sa mga mulhidun, sa mga atheists. So marami siyang mga aklat na isinulat, laban sa kanila, sagot para sa kanila, sa mga atheists. Hanggang sa siya ay nag-decide na pupunta siya sa lugar ng mga atheists. Siya ay makihalubilo sa kanila para sila ay da'wahan. So binalaan siya ng iba sa mga masyayikh, ngunit hindi siya nakinig. So pagpunta niya doon sa mga atheists, sa magandang layunin, magandang niyya na gusto niya silang da'wahan. Gusto niya silang da'wahan. Pero anong nangyari sa kanya? Naging kabilang siya sa kanila. Naging atheist din siya. Naging mulhid din siya. At doon siya namatay, wal'iyadhu billah. Namatay siya na isang atheist. Namatay siya na hindi siya naniniwala sa Allah Ta'ala. Yun ay isang scholar. Paano pa kaya tayo ng mga normal lamang na mga Muslim? Kaya every time na mabanggit yung kanyang pangalan, yung scholar na yon, at kapag sabihin ng mga taong nakarinig, rahimahullah, pinipigilan sila ng kanyang anak. Sinasabi ng kanyang anak, huwag ninyong sabihin yarhamuhullah o rahimahullah. Huwag ninyong sabihin na kahabagan siya ng Allah Ta'ala dahil siya ay namatay na isang atheist. Namatay siya na isang kafir. Allah musta'an. Gayon din sa panahon natin, hindi marapat sa atin na maghimasok sa mga fitna, manghimasok sa mga syubhat na kung saan hindi natin ito tungkulin. Dahil ito ay malaking asbab na tayo ay maligaw sa din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga't ay ikhwa, ang
ang Rasul sallallahu alaihi wasallam patungkol sa binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Huwa alladhi anzala 'alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamat, hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilih." Sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idha ra'ayti ya Aisha الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم." Pag makita mo, o Aisha, sila na yung mga sinusunod nila yung mga syubhat, mga syubhat. Sila yung mga taong pinangalanan ng Allah Ta'ala, fahdharuhum, layuan ninyo sila. Subhanallah, sa aya na ito, ang binalaan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang nagsalaysay nito ay isang babae, si Aisha radhiyallahu anha, na kung saan ayon sa mga ulama, ito ay nangangahulugan na mas nararapat sa isang babae na magbigay ng mas malaking ah, pag-iwas mula sa mga syubhat. Dahil sa hadith na ito, ang binanggit, ang tinuruan mismo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay isang babae patungkol sa mga syubhat, na kung sino yung mga taong sinusunod nila yung mga syubhat, sila yung mga taong pinangalanan ng Allah Ta'ala sa aya na ito. Dahil kung makita ninyo sila, layuan ninyo sila, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nagkataon na ang tinuruan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay isang babae. Sabi ng mga ulama, ito ay nangangahulugan na ang mga kababaihan ay mas karapat-dapat sila, or mas bigyan nila ng malaking pansin, ng mas malaking hadar, mas malaking pag-iwas ang patungkol sa mga syubhat. Dahil nature ng babae, katulad na nabanggit natin, ang pagiging isang mahina. Paano ang pag-iwas sa kanila, ayol ikhwa? Paano ang pag-iwas sa mga syubhat? Unang pag-iwas sa mga syubhat ay ang pag-iwas sa mga taong nananawagan para dito, nagtuturo dito. So iwasan natin sila. Iwasan natin sila. Pangalawa, iwasan natin yung kanilang mga sinishare, kanilang mga pinopost, para makaiwas tayo sa kanila. Huwag nating sabihin na kunin ko ano yung mabuti, iwan ko kung ano yung masama. La. Kung alam natin na ang mga tao na ito ay pawang syubhat, panliligaw sa mga Muslim ang kanilang ginagawa, khalas, layuan natin sila. Layuan din natin yung kanilang mga sinishare at pinopost. Na. Panghuli ayol ikhwa, panghuli na nararapat na gawin ng isang babae ay kinakailangan niyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang nasasakupan, ang kanyang mga anak, ang kanyang pamilya, sa pamamagitan ng kaalaman at pagtanong sa mga ulama. Kinakailangan niyang ingatan, protektahan ang kanyang sarili mula sa fitna, at ganoon din ang kanyang mga anak, ang kanyang mga nasasakupan sa kanyang bahay, sa pamamagitan ng kaalaman at sa pamamagitan ng pagtanong sa mga ulama. Sa pamamagitan ng pagtanong sa mga ulama. Sa panahon ng fitna, ikhwa, panahon ng fitna, ang una natin, kung sakaling pumasok ito sa ating pamamahay, kahit anong iwas natin, for example, ay nakarating ito sa atin, ang fitna na ito, hindi natin sinasadya, khalas, ang gagawin natin ay sumangguni tayo sa mga ulama. Magtanong tayo sa mga ulama. Halimbawa, nangyari ang fitna na ito sa ating mga anak, waliyadu billah, iligtas tayo ng Allah Ta'ala. Or nangyari ito sa inyong mga asawa, for example. Magtanong tayo sa mga ulama, ano yung dapat nating gawin? Kung hindi sila maniwala sa atin, khalas, mag-isti'ana tayo sa mga ulama.
ipakausap natin sila sa mga ulama para maipaliwanag sa kanila na ang bagay na ito ay masama, ang bagay na ito ay fitna, ang bagay na ito ay dapat iwasan. So, ala kulli hal, ang isang babaeng Muslimah, kinakailangan niyang protektahan ang kanyang sarili mula sa fitna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kaalaman, at ang kaalaman ay makukuha sa pamamagitan ng pag-aral, At gano'n din, protektahan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga ulama, pagtanong sa mga ulama, kung meron mang anumang pagsubok, anumang fitna ang dumating, na ay kung sakaling pumasok ito sa ating pamamahay, ay magtanong tayo sa ating mga ulama, na sanggunian din sa mga ulama. Tanungin natin sila dahil sila ang mas nakakaalam na sa mga bagay na ito. Sila ang mas nakakaalam sa mga bagay na ito. Kahit paminsan ay hindi tanggapin ng ating mga sarili. Minsan tayo, laging nagmamadali, or kadalasan sa mga Muslimon, laging nagmamadali, laging mainit. Laging mainit. Laging pakiramdam nila na sila yung mas maalam kaysa sa mga ulama sa pagdating ng fitna. Sa pagdating ng fitna, kailangan ganito, kailangan ito ang dapat nating gawin. Yung mga ulama, hindi nila alam kung ano yung tunay na nangyayari. Mas alam nila kung ano yung nangyayari. Kaso lang, yung kanilang pag-iisip ay mas broad, mas malawak kaysa sa pag-iisip mo na meron ka. Kaya nga, sa history ng Islam, sa bawat fitna, malaking fitna na pangyayari, na makikita natin na ang opinyon at katayuan ng mga ulama ay siyang laging tama. Kaso nalalaman natin na ito yung tama sa pagtatapos na ng fitna. Sa pagkatapos na ng fitna. Sa pagkatapos na ng fitna, saka masabi ng mga tao, tama pala yung sinabi ng mga masyayikh. Pero sa kasagsagan pa ng fitna, yung mga tao, bawat isa sa kanila ay merong opinyon. Opinyon ng mga ulama, akala hindi yan dapat sundin. Hindi nila alam ang tunay nangyayari. And then, pag natapos na yung fitna, sa kanila malaman na sila yung nasa kaligawan, sila yung sa kamalian, at ang mga ulama, yung kanilang mga pananaw, ang kanilang opinyon ay yung tama. Kaso lang sila ay nagsasalita at gumagawa sa pamamagitan ng hikmah, sa pamamagitan ng wisdom. Ang ginagawa ng mga ulama, sila ay nagsasalita, sila ay gumagawa ng action sa pamamagitan ng hikmah. Hindi pa dalos-dalos katulad natin. Hindi pa dalos-dalos. Kaya't nararapat sa atin ang sumangguni sa kanila. Kaya nga si Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, nang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Hudaybiyah, ng plano ng mga Muslim, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nangako sa mga Muslim na sila ay makapag-umrah. Ngunit pinigilan sila ng Quraysh sa Hudaybiyah at nagkaroon ng agreement sa pagitan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam at ng mga mushrikun, na kung saan ay aragabyado ang mga Muslimun sa agreement na ito. At sa panahon na yun, sa taon na yun, hindi sila makapag-umrah. Nagkaroon kumbaga, masabi natin na nagalit si Umar bin Khattab. Sinabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Rasulullah, alasta Rasulullah? Hindi ba't ikaw ay sugo ng Allah? Sabi ng Rasulullah, bala. Oo, ako ay sugo ng Allah. Hindi ba't tayo ang nasa katotohanan? Sabi ng Rasulullah, oo. Hindi ba't ang mamatay sa atin ay sa Jannah, sa paraiso, at ang mamatay sa kanila ay sa impyerno? Sabi ng Rasulullah, oo. Kung gano'n, sabi ni Umar, bakit tayo, sabi niya, papayag na tayo ay apak-apakan ng mga mushrikun? At hindi ba't pinangako mo sa akin, sabi ni Umar, na ako ay makapag-umrah? Sabi ng Rasulullah, oo. Pero bakit sinabi ko ba na ngayong taon na ikaw ay makapag-umrah?
Pero halos hindi matanggap ni Umar na sila ay pinigilan ng mga Quraysh. Kaya ang ginawa ni Umar, pumunta siya kay Abu Bakar radiyallahu anhu, ang pinakamaalam na sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gano'n din yung sinabi niya sa kay Abu Bakar kung anong sinabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anong sagot sa kanya ni Abu Bakar radiyallahu anhu, at ito'y sa panahon ng fitna, na halos ang mga sahaba ay, malugmok sa sobrang kalungkutan. Dahil nga sila ay pinigilan ng mga Quraysh at pumayag ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang agreement na kung saan sila ay talo, kumbaga sa kanilang paningin, sa agreement na ito. Pero tingnan ninyo kung ano yung sagot ni Abu Bakar na isang taong maalam, merong iman, merong tiwala sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sinabi sa kanya ni Umar ang mga salitang ito, katulad ng sinabi ng Rasul, katulad ng sinabi niya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anong sinabi ni Abu Bakar radhiyallahu anhu? "Ilzam garsahu ya Umar, fa innahu 'ala al-haq." "Ilzam garsahu ya Umar, fa innahu 'ala al-haq." Sabi niya, Umar, manatili ka sa kautusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kahit anong iutos niya sa atin, manatili ka, humawak ka ng mahigpit. Katotohanan na siya ay sa haq. Tunay na siya ay nasa katotohanan. So kahit masakit sa iyo, kahit halos hindi tanggapin ng sarili mo, pero dahil alam mo na ito ay galing sa kautusan ng Allah Ta'ala, kautusan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kailangan mo manatili dito. Kailangan humawak ka ng mahigpit dahil ito yung katotohanan. At paglipas ng panahon, nalaman ni Umar na tama ang sinabi sa kanya ni Abu Bakar radhiyallahu anhu. So gano'n din tayo al-ikhwa. Sa panahon ng pagdating ng fitna, bawat isa merong opinyon. Bawat isa ay merong action na gustong gawin. At ang mga ulama ay nasa kabilang side. Marami sa atin ayaw nilang sundin yung mga ulama. Pakiramdam natin yung mga ulama ay walang ginagawa. Pakiramdam natin yung mga ulama ay hindi nila alam kung ano yung sitwasyon. Pero malalaman natin sa bandang huli na sila yung nasa tama. Kahit nararapat sa atin ang sumangguni sa kanila, marapat sa atin na mag-aral sa kanila, al-ikhwa, para malayo tayo sa fitna. Mapangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa fitna at gano'n din mapangalagaan natin ang ating pamilya sa fitna. So hanggang dito na lang al-ikhwa. Inshallah subhanahu wa ta'ala nawa'y meron tayong napulot na aral na sa, oras na ito na ibinahagi namin sa inyo. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa alhamdulillah. Isa na namang malalim na kaalaman ang naibahagi sa atin ng ating tagapagsalita na si Sheikh Ismail Dimaudtang. Bago po tayo dumako sa Q&A session ay tatanungin muna natin ang ating tagapagsalita kung siya ay tumatanggap ng mga ilang katanungan mula sa ating tagapakinig. Ya Sheikh, kayo po ba ay tumatanggap ng mga katanungan? Kaya bismillah, walang problema. Sagutin natin yung kaya nating sagutin, inshallah. So, ang ano lang Sheikh ay hanggang 3 lang po ba? Taib, taib, Ah, hanggang 3 lang. na. So ngayon po ay binubuksan namin ang Q&A session sa maaring o sa mga nais magtanong dito sa may Google Meet at sa may Facebook live po ay pakilagay na lang po sa may comment section ang inyong mga katanungan. At dito naman sa may Google Meet ay maaari nyo pong uh, ilagay sa may comment section para po yun sa mga babae. At sa mga kalalakihan naman po ay maaari kayong magtaas ng virtual hand upang direktang magtanong kay Sheikh Ismail. So kami po ay maghihintay sa inyong mga katanungan. Bismillah po.
Kung wala na pong katanungan, okey na po siguro na mag-insiraf na tayo. Allah barik fikum. Naam, ya Shaykhana. So, jazakallahu khairan sa ating tagapagsalita na si Sheikh Ismail Limaudtang at sa mga nakibahagi ngayon araw. Bilang pagtatapos ng ating muhadara, ay hinihiling po namin sa inyo, ya Shaykhana, na magbigay ng panghuling salita or payo at pangunahan po kami sa kafaratul majlis. Allah barik fikum, ah, sa lahat ng mga nakinig sa muhadara na ito naway, gantimpalaan kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa oras na, inalaan ninyo, sa lecture na ito at, naway ilayo tayo lahat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa fitna. So ang panghuling, aral ay siya ng binanggit ko kanina na kung saan ay kinakailangan sa isang Muslim at isang Muslimah ang mag-aral at magkaroon ng kaalaman na kung saan ay dahilan na siya ay makaligtas sa fitna at gano'n din kinakailangan na siya ay, magtanong sa mga ulama kung merong mga bagay na hindi niya naintindihan o merong mga bagay na na pagsubok na hindi niya kayang, lagpasan sa ano, o kung hindi niya kayang pagdaanan, hindi niya alam kung paano niya ito pagdaanan, kinakailangan niyang sumangguni sa mga ulama. So hanggang dito na lang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, naway maging ilaw at gabay ang ating natutunan ngayong gabi. Hindi sapat ang kaalaman kung hindi ito isa sa buhay. Gamitin natin ito upang lalo tayong mapalapit kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa muli mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.